Para sa mana, pinaghiwalay nila ako. Sa opisina niya, sinasabunutan na ang kabit ang biyenan ko. Magandang araw po. Ako si Maricel, isang 40 anyos na working mom na may isang anak na lalaki na nasa high school. Araw-araw, nagsisimula ang umaga ko sa pagmamadali naghahanda para pumasok sa trabaho habang inaasikaso ang almusal ng anak ko. Sa gabi naman, sabay kaming kumakain at nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aming maghapon. Dito namin parehong nalilimutan ang pagod ng buong araw. Simpleng buhay lang, pero para sa akin, napakahalaga ng bawat payapang araw na dumadaan. Hindi pa kasi katagalan nang dumaan ako sa isang pagsubok na halos ikabaliw ko. Pero ngayong tinitingnan ko ito, hindi pala iyon krisis, kundi isang bagong pagkakataon na ibinigay sa buhay ko. Kung hindi nangyari iyon, malamang hanggang ngayon ay alila pa rin ako sa bahay na iyon at tinitiis ang lahat ng pang-aalipusta. Kapag naiisip ko iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Kaya para mailabas ang bigat sa aking dibdib at para na rin magbigay ng kaunting inspirasyon sa mga maaring nasa katulad kong sitwasyon, lakas loob kong ibabahagi ang aking kwento. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalipas noong araw na natanggap ng asawa kong si Hector ang balitang na-promote siya. Isang umaga, masayang ibinalita niya na mula sa pagiging senior staff na tila habang buhay na niyang posisyon, sa wakas ay supervisor na siya. Tuwang-tuwa ako. Alam na alam ko kung gaano niya sineryoso ang trabaho niya. Laging nag-overtime, pumapasok kahit Sabado't Linggo, tinitiis ang sungit ng boss at ang demands ng mga kliyente. Pagkatapos ng matagal na pagtitiis, sa wakas, nakuha rin niya ang promotion. Nang araw na iyon, naghanda ako ng bonggang hapunan. Niluto ko lahat ng paborito ni Hector, lechon kawali, pansit, sinigang na hipon, at kung ano-ano pang pampagana. Parang may fiesta. Tinawagan ko pa ang anak kong si Miguel na umuwi ng maaga. Miguel, na-promote ang papa mo. Supervisor na siya. Sabi ko, wow, talaga po ma? Oo, kaya i-celebrate natin mamaya. Pagkatapos ng tutorial mo, umuwi ka na agad ha. Huwag nang dumaan kung saan-saan. Sumunod naman ang anak ko at tinulungan pa akong maghanda ng mesa. Pero ang bida ng gabing iyon, hindi dumating sa tamang oras, alas 6, alas 7, alas 8. Naghintay kami, pero wala pa rin siya at hindi sinasagot ang mga tawag ko. Nag-alas 9 na, nagutom na si Miguel kaya pinakain ko na. Nag-aalala na ako kaya patuloy akong tumawag. Halos mag-alas 10 na nang sa wakas ay sinagot niya. May celebration kami dito sa opisina. Mauna na kayong matulog. Yun lang at ibinabana niya. Siguro may victory party sila, naisip ko. Sana man lang nagsabi siya ng mas maaga. Lumamig na tuloy lahat ng pagkain. Medyo nainis ako, pero dahil masayang araw naman iyon, pinalampas ko na lang. Madaling araw na, pasado alas 2, nang umuwi si Hector. Nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto at narinig kong may bumagsak sa sala. Paglabas ko, nakita ko siyang lasing at nakahandusay sa sofa. Gusot-gusot ang kanyang business attire at nakabukas ang butones ng polo. Napabuntong hininga na lang ako habang tinutulungan siyang tumayo para dalhin sa kwarto. Pero noon, may naamoy akong kakaibang pabango sa kanya. Sigurado ako pabango ng babae. Noong una, inisip kong guni-guni ko lang o baka wala lang yon. Siyempre, may mga babae rin sa office party nila. Baka nadikitan lang sa gitna ng kasiyahan. Pero makalipas ang ilang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pasimple kong tiningnan ang cellphone niya. Sa normal na sitwasyon, hindi ko ito gagawin. Para sa akin, kahit mag-asawa, mayroon pa ring privacy. Pero mula noong maamoy ko ang pabango ng babae, may mga napansin na akong kakaiba. Dati, hindi ko pinapansin. Pero ngayon, kapag may tumatawag, nagmamadali siyang pumunta sa kwarto. Kahit sa banyo, dala-dala niya ang cellphone. Hindi ko alam kung kailan pa siya naging ganoon, pero nang simulan ko siyang obserbahan, sobrang kahina-hinala ng mga kilos niya. Isang gabi, pumasok siya sa banyo para maligo, pero naiwan niya ang cellphone sa sala. Siguro, nakalimutan niya. Tinitigan ko yun ng matagal. Hahayaan ko na lang ba? Paano kung may makita ako
na mas ikasasakit lang ng ulo ko kung ano-ano ang pumasok sa isip ko. Pero kusa ng kumilos ang mga kamay ko. Gaya ng inaasahan, may password. Kinagat ko ang labi ko habang sinusubukan ang iba't ibang kombinasyon, pero lahat mali. Unti-unti, parang sinusunog ang puso ko. At noon, biglang may nag-pop up na text message sa screen. Kahit nakalock, nababasa ang unang linya ng message. At ang pangalan ng sender, kakaiba. Cherilyn? Sino to? Bakit may puso pa sa pangalan? Bigla akong kinabahan nang makita kong pangalan ng babae at ang laman ng mensahe. Grabe. Kuya, ang saya ng joyride natin kanina. Dream of Cherilyn ha? Kailan ulit? Hanggang doon lang ang nabasa ko. Pero sapat na ang maikling mensaheng iyon para mahulaan kung anong klaseng relasyon meron sila. Biglang nagdilim ang paningin ko. Parang pelikula, nag-flashback sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Ang mahabang panahon na inilaan ko para lang sa asawa at anak ko, lahat parang nawalan ng saysay. Mula nang ikasal kami noong late 20s ako hanggang sa maging 40, tiniis ko ang pangmamata ng biyenan ko, ang walang katapusang sermon tuwing may family gathering. Para saan lahat ng sakripisyo ko, sa sobrang panginginig ng kamay ko, nabitawan ko ang cellphone. Sakto namang lumabas si Hector mula sa banyo. Nakita niya akong tulala sa sofa at ang cellphone na nasa sahig. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa cellphone at bigla siyang namutla. Nanginginig ang boses ko nang magtanong ako, "Sino si Cherilyn?" "Ha? Hon, ano kasi?" Kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Nagulat din ako sa sarili kong boses, sobrang lamig at kalmado. Dapat galit ako, pero sa halip, naging sobrang payapa ako. Nang balikan ko, mas nakakatakot pala yon. Para bang namanhid na ang lahat ng emosyon ko. Nauutal si Hector, hindi malaman ang sasabihin. "Hindi, ano? Ang tinatanong ko lang, sagutin mo. Sino si Cherilyn?" Sa huli, pagkatapos ng mahabang pag-aatubili, lumuhod siya sa harapan ko. "Sorry, nagkamali ako. Sino nga?" "Yung anak ng president ng kumpanya." Saglit akong natigilan, akala ko nabingi ako. "Ano? Anak ng president?" "Oo, anak ng president namin. Galing siyang States, kararating lang. Nagkakilala kami nung bumisita siya sa office. Tapos, nangyari na lang." "Nangyari na lang? Anong nangyari na lang? Naniloko mo ako?" Galit kong sabi. Biglang umiling si Hector. Hindi panloloko. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Promise, wholesome lang kami. Date lang." "Wholesome? Nakakatawa ka. Sa tingin mo maniniwala ako diyan? At saka, ang lalaking may asawa na nakikipag-date sa ibang babae, hindi ba panloloko yon?" Yumuko na lang si Hector, hindi makasagot. Tinitigan ko lang siya. Nakakatawang isipin na ang lalaking lumuhod din sa harapan ko noon para pakasalan ako ay siya ring nakaluhod ngayon para humingi ng tawad. Gaano nakatagal? Mga 2 buwan. 2 buwan? 2 buwan mo akong niloloko para sa babaeng yon? Sorry. Promise. Sorry talaga. Ititigil ko na. Hindi ko na siya kikitain muli. Niyakap niya ang mga binti ko. Gusto ko sanang itulak siya palayo, pero parang wala akong lakas. Kaya tumayo na lang ako doon, tulala. Pakiramdam ko, ang mahabang taon ng pagsasama namin ay gumuho lahat dahil lang sa 2 buwan na kalokohan. Nang gabing iyon, hindi ako pumasok sa kwarto. Naupo ako sa sofa at nag-isip buong magdamag. Anong gagawin ko? Makikipaghiwalay ba ako? Pero paano si Miguel? Nasa high school pa lang siya. Napakasensitibo ng edad niya. Ang gulo ng isip ko. Bigla, naisip ko ang biyenan ko. Mula pa noong bagong kasal kami, hindi niya talaga ako gusto. Kaya sa totoo lang, hindi ko rin siya gusto. Sobrang importante sa kanya ang reputasyon at kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Dahil hindi ako pasado sa standards niya, palagi niyang pinupuna ang pinag-aralan ko, ang pamilya ko. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng sarili mo lang ang iniisip mo. Kailangan mong isipin ang sasabihin ng iba. Kaya sa susunod na pupunta ka rito, mag-ayos ka naman. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Wala ka na ngang maipagmalaki. Pati ba naman itsura mo ganyan pa? Lahat na lang pinuna niya mula sa mga gamit na dala ko noong ikasal kami
hanggang sa itsura ko. Kaya inisip ko, kapag nalaman niyang niloko ako ng anak niya, kahit hindi niya ako kampihan, siguradong magagalit siya at pagsasabihan si Hector. Para sa isang taong sobrang importante ang reputasyon, ano pa bang mas nakakahiya kaysa sa pagkakaroon ng anak na nangangaliwa? Kinabukasan, pumunta ako sa kanila. Pilit kong pinakalma ang sarili ko bago magsalita. Ma, niloloko po ako ni Hector. Agad na kumunot ang noo niya. Ano? Nangangaliwa? Opo. Anak daw po ng president ng kumpanya nila. 2 buwan na raw po. Nang marinig ng biyenan ko ang tungkol sa anak niya, nanlaki ang mga mata niya at natahimik. Inasahan kong tatawagan niya agad si Hector at sisigawan o kaya tatanungin ako ng detalye, pero iba ang naging reaksyon niya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bigla siyang nagsalita. Anak ng president, sabi mo, pero ang boses niya, hindi boses ng isang taong galit. Sa halip, parang kumislap pa ang mga mata niya. Tapos, tinanong niya ulit para makasiguro, yung president ng kumpanyang pinapasukan niya ngayon. Opo, yun po ang sabi niya. Doon na ako nagsimulang kabahan. May mali, parang may masamang mangyayari. Sige, umuwi ka na muna. Kakausapin ko si Hector, sabi niya. Ma, anong kakausapin niyo? Totoo po yun, umamin na siya sa akin. Sabi niya ititigil na raw niya, pero hindi ako sigurado kaya ako pumunta rito. Kayo na po sana ang magsabi sa kanya na tumino na siya. Paano kung malaman pa ni Miguel? Sabi nang umuwi ka na. Kailangan ko ring mag-isip. Biglaan to, sumasakit ang ulo ko. Tatawagan na lang kita. Sige na, umalis ka na. Pinaalis niya ako nang walang malinaw na sinabi. Habang pauwi, hindi ako mapakali. Bakit ganoon ang reaksyon niya? Kung normal, dapat nagwawala na siya sa kahihiyan, di ba? Bakit ang kalmado niya? Pero noon, hindi ko pa alam kung anong mga kalkulasyon ang tumatakbo sa isip niya at kung anong delubyo ang malapit nang dumating sa akin. Makalipas ang ilang araw, tumawag siya. Maricel, pumunta ka rito bukas ng gabi. May pag-uusapan tayo. Dahil sa kaba, hindi ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, pagdating ko sa bahay nila, may nakita akong pamilyar na sapatos sa may pinto. Pagtingin ko sa sala, nandoon din si Hector. Magkatabi silang nakaupo sa sofa. Nagtataka man, dahan-dahan akong pumasok at umupo sa tapat nila. Nakahalukip-kip ang biyenan ko habang nakatingin sa akin. Si Hector naman, hindi ko mabasa ang ekspresyon. Kung nasunod ang plano ko, dapat pinapagalitan niya si Hector ngayon. Pero iba ang atmosphere. Biglang nagsalita ang biyenan ko. Seryoso ang mukha. Maghiwalay na kayo. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Po, ano pong sabi niyo? Hindi mo narinig? Maghiwalay na kayo? Ma, si Hector po ang nangaliwa. Bakit hindi niyo man lang tanungin ang opinyon ko at hiwalayan agad ang sinasabi niyo? Napabuntong hininga ang biyenan ko at tiningnan ako ng diretsyo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tingin na iyon, punong-puno ng kasakiman, kalkulado at sobrang lamig. At mula sa bibig niya, lumabas ang mga salitang habambuhay kong tatandaan. Anong opinyon pa? Wala ka ng habol dyan. Nasa babae na ang puso ni Hector. Ano pang silbi ng opinyon mo? Huwag mo nang pilitin ang lalaking ayaw na sayo. Ibibigay namin sayo ang bahay. Kunin mo na at lumayas ka. Bahay po? Oo. Yang tinitirhan yung kondo. Sayo na. Pagkasabi niyon, may inabot siyang isang folder. Hindi ka nalugi diyan. Alam mo kung gaano kamahal ang mga property ngayon. Mahirap na desisyon to. Pero isipin mo, kung magiging parte ng pamilya namin ang kumpanya, ano ba naman yung isang kondo? Kunin mo na yan at makipaghiwalay ka na. Parang huminto ang oras. May sinasabi pa siya, pero wala na akong marinig. Tulala lang akong nakaupo doon. Nang sa wakas ay nakapagsalita ako. Ma, ano po bang pinagsasasabi niyo? Nako, ang hina mo namang umintindi. Isipin mo, kapag pinakasalan ni Hector ang anak ng president, pwedeng siya na ang magmana ng kumpanya. Ang anak ko, magiging president. Akalain mo yon, ang anak kong akala ko'y habambuhay na lang empleyado. Dumating na ang swerte, hindi na namin to pwedeng palampasin. Hindi po kapanipaniwala.
Baliw ba yung president para ipakasal ang anak niyang galing pa sa States sa isang lalaking hiwalay sa asawa? Sila na ang bahala doon. Kung ayaw niya kay Hector, bakit niya ipopromote? Isip-isipin mo nga, ang anak kong ilang taon ng senior staff, 2 buwan pa lang nakikipag-date sa anak ng president, supervisor na agad, siguradong boto sa kanya, yung president. Konting panahon na lang, tuloy-tuloy na ang pag-asenso ni Hector, nawalan ako ng masabi. Pero ang biyenan ko, tuwang-tuwa na nagpatuloy. Hindi ka rin naman talo rito. Kaysa naman mag-away pa kayo araw-araw, kunin mo na ang kondo at magsimula ka ng bagong buhay. Mas maganda yun para kay Miguel, kaysa makita kayong laging nag-aaway. Ma, 15 taon po kaming nagsama ng lalaking yan. Tapos sasabihin niyo sa akin na makipaghiwalay na lang ako ng ganun-ganun. Kaya nga ibibigay sa iyo ang bahay. Ano pa bang reklamo mo? Nanggigigil na tiningnan ko si Hector. Pero ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, na inaasahan kong kakampi ko, ay nakayuko lang at parang pipi. Ikaw? Wala ka bang sasabihin? Nanggagalaiti kong tanong. Katahimikan lang ang sagot. Hindi ba nagsorry ka sa akin? Sabi mo hindi mo na siya uulitin. Bakit biglang hiwalayan na? Sa wakas, nagsalita siya. Inisip ko kasi, tama si Mama. Maghiwalay na lang tayo. Sa sobrang gulat, napatawa na lang ako ng mapait. Ano, isipin mo, pareho na tayong tumatanda. Pwede akong mamatay na senior staff lang. Pero dahil kay Cherilyn, naging supervisor ako. Paano pa kaya kung magpakasal kami? Pwede talaga akong maging president ng kumpanya. Hahayaan ko bang mawala ang pagkakataong to dahil lang sa'yo? At ano ako ngayon? Narinig mo naman si Mama, di ba? Sa'yo na ang bahay. Actually, sa'yo na lahat ng ipon natin. Hindi ko na kailangan ng mga barya-baryang yan. Ano? Barya-barya? Yung perang pinag-ipunan natin habang pinalalaki si Miguel, barya-barya lang sa'yo? Nakalimutan mo na ba kung gaano kakasaya noong nabayaran natin yung utang sa bangko para sa kondo na yon? Hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan kung gaano kahirap magtipid ng bawat piso. Kaya nga ayoko nang bumalik doon. Gusto ko nang mabuhay ng iba. Habang sinasabi niya iyon, kitang-kita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata niya. Doon ko naintindihan. Wala na. Hindi na siya babalik sa dati. Ang simple at masipag na lalaking minahal ko. Wala na. Ganoon din ang biyenan ko. Imbes na magalit sa anak niyang nangaliwa, nakita niya ito bilang isang malaking pagkakataon para umasenso. Nabulag siya sa salitang anak ng president. Kaya niya tinuruan ang anak niya na ilang araw lang ang nakalipas ay lumuhod sa akin para humingi ng tawad na walang hiyang hilingin ang hiwalayan. Sobrang galing niyang mangumbinsi na sa harap ng ambisyon. Baliwala na ang asawa at anak. Parang nasusuka ako. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Pilit kong pinatatag ang sarili ko at tumayo. Nakita ako ni Hector at nagtanong, "Aalis ka na? Hindi pwedeng umalis ka na lang. Sagutin mo muna kami." Kailangan kong mag-isip. Habang tumatalikod ako, narinig ko ang matalas na boses ng biyenan ko. Anong pag-iisipan pa? Kahit anong gawin mo, wala nang magbabago. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Gawin mo na lang ang sinabi namin. Pero hindi ko na siya pinansin at dumiretso ako pauwi. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Hindi na daw niya kailangan ang bahay dahil mamanahin na ng anak niya ang kumpanya. Grabe, bahay lang? Alam ba nila kung gaano kami kasaya noong nakuha namin yon? Ngayon, ang bahay na yon, ang pamilya namin, wala nang halaga sa kanila. Ilang araw akong tulala, walang lasa ang pagkain, hindi mahimbing ang tulog. Si Hector naman, gabi na akong umuwi. O mas tamang sabihing, doon na lang siya natutulog. Dumarating kapag tulog na ako, hihiga sa sahig at aalis bago ako magising. Kailangan ko na ba talagang makipaghiwalay? Araw-araw, iyon ang tanong ko. Pero hindi ganoon kadali. Kahit na niloko niya ako, 15 taon pa rin kaming nagsama. Hindi mo basta pwedeng putulin yon. At nandiyan si Miguel. Paano ko sasabihin sa kanya na maghihiwalay na ang mga magulang niya? Pero hindi ako binigyan ng mga taong iyon ng sapat na panahon para mag-isip. 1 linggo pagkatapos noon, umuwi si Hector isang gabi kasama ang nanay niya. Buti na lang may extra class si Miguel sa tutorial center kaya late uuwi. Nakahinga ako ng maluwag. Alam ko na kung bakit sila naparito
at ayokong makita ni Miguel ang eskandalong mangyayari. Padabog na pumasok ang biyenan ko at naupo sa sofa. Si Hector sumunod lang sa likod. Pareho silang walang bakas ng pagsisisi. Mukha pa silang naiinip at gusto nang matapos ang lahat. Unang nagsalita ang biyenan ko. Maricel, bakit hindi ka pa sumasagot sa usapan natin? Ma, sabi ni Hector, bigyan daw kita ng 1 linggo, kaya nagtiis ako kahit kumukulo na ang dugo ko. Ngayon, nakapag-isip ka na siguro. Magdesisyon ka na. Busy din kami. Para silang mga kolektor na naniningil ng utang, sobrang arogante. Hindi ko napigilang mapabuntong hininga. Saan po kayo busy? May humahabol ba sa inyo para maghiwalay kami? Siyempre busy. Kailangan mong pumirma agad para maging single na ulit ang anak ko. Para naman makaharap siya kay Cherilyn nang malinis ang record niya. Ano po? Ganoon na ba kayo kaatat na palayasin ang manugang na nagbigay sa inyo ng apo para lang magkaroon ng bago? Hindi po ba kayo nahihiya kay Miguel? Biglang sumabat si Hector. Han, huwag kang mag-alala kay Miguel. Siyempre, sayo ang custody. At kapag nagpakasal na kami ni Cherilyn, sisiguraduhin kong malaki ang sustentong ibibigay ko. Ano? Yan ba ang sasabihin mo ngayon? Bakit? Matalino naman si Miguel, di ba? Sa totoo lang, sa sweldo ng isang supervisor, hanggang saan ko lang ba siya kayang suportahan? Pero kapag naging president ako, kayang-kaya kong ipasok si Miguel sa pinakamagandang eskwelahan. Para rin naman sa kanya. Grabe ka. Sobrang mahal mo si Miguel, pero ngayon, dahil lang mag-aasawa ka ulit, parang wala na siyang halaga sa'yo. Para mo lang siyang ipinapasang responsibilidad sa akin. Siguro sinabi ng babaeng, yon napapakasalan ka niya, pero ayaw niyang mag-alaga ng bata. Hindi ganoon. Inaalala lang kita. Kung kukunin ko pa ang bata, mas magmumukha akong masamang tao. Wow, ang bait mo naman. Pero lalaki si Miguel na walang ama. Mas importante ba yang magandang eskwelahan kaysa doon? Bakit siya mawawalan ng ama? Tayo lang naman ang maghihiwalay. Tatay pa rin niya ako habang buhay. Pwede pa rin kaming magkita. Walang preno niyang sinabi ang lahat ng kahangalan na iyon. Pilit kong pinigilan ang mura na gustong lumabas sa bibig ko at hinarap ang biyenan ko. Ma, hindi pa po ako nakakapagdesisyon. Kailangan ko pa po ng panahon. Biglang sumabat ulit si Hector, naiinis. Nako, nakakainis na. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi mo ba maintindihan o wala ka lang pride? Ayoko na sayo. Ayoko nang kumain kasama ka. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ayoko nang mabuhay ng mahirap kasama ka. Gusto na nating tapusin. To nang maayos. Bakit mo pa pinapahaba? Sigurado ka bang papakasalan ka ng babaeng yon kapag naghiwalay tayo? Siyempre, sobrang okay kami ngayon. Araw-araw kaming nagkikita at miss na miss daw niya ako palagi. Mukhang malandi pala yang babaeng yan. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ganoon si Cherilyn. Napaka-inosente niya. Alam mo ba, nanumpa siyang no sex before marriage. Ano? No? Sex before marriage? Kaya nga ni hindi ko pa siya nahahawakan ng maayos. Sobrang respeto ko sa kanya. Siguro kaya rin ako nagustuhan ng tatay niya. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Isang babaeng nasa 30s at isang 40 anyos na may asawa, hindi naghahawakan ng kamay. Sino ang maniniwala doon? At itong asawa ko, naniniwalang pakakasalan siya ng babaeng iyon, kaya handang ibigay lahat ng ari-arian para lang makipaghiwalay. Nakakaawa. Sa tingin mo ba, posible yon? Sigurado ka ba sa nararamdaman niya? Baka naman ikaw lang ang nag-iilusyon diyan. Ano bang pakialam mo kung nag-iilusyon ako o hindi? Sa tingin mo ba gagawin ko to kung hindi ako sigurado? Tumigil ka na at pumirma ka na lang. Matagal na kaming may usapang magpakasal pero hindi ko maituloy dahil sayo. Doon na nanlisik ang mga mata ng biyenan ko. Oo nga, kailangang umalis ang luma para makapasok ang bago. Dahil diyan ka pa, nagkakaroon siya ng konsensya kaya hindi maituloy ang kasal kahit napag-usapan na. Para sa kanila, isa na lang akong hadlang sa kanilang tagumpay. Biglang may kinuha ang biyenan ko mula sa bag niya at inilapag sa mesa. Maricel, please, maging practical tayo. Heto ang mga papeles, annulment papers
at deed of sale ng kondo. Ililipat namin lahat sa pangalan mo. Pirmahan muna para matapos na to at hindi na tayo magkita. Tiningnan ko ang mga papeles. Pagkatapos, tiningnan ko sila. Sige, wala na rin akong habol sa taong trinatrato ang buhay na parang isang bagay na pwedeng bilhin at ibenta. Pirmahan ko na yan. Sabihin niyo sa prinsesa niyo, magsama sila habang buhay. Biglang nagliwanag ang mukha ng biyenan ko. Ano? So, papayag ka na? Opo. Maghihiwalay na tayo. Pero tulad ng usapan, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa akin. Oo naman. Sige, magandang desisyon yan. Matalino ka talagang bata, sabi niya habang inaabot ang mga papeles. Heto, pirmahan mo na. Kinuha ko ang mga papeles. Sige. Pero sa labas natin gawin to, sa opisina ng abogado. Natahimik si Hector at nagtanong, Abogado? Bakit kailangan pa? Yun kung mutual naman ang agreement. Ang pangako mong maging tapat habang buhay, sinira mo. Paano kita pagkakatiwalaan ngayon? Kailangan ko rin ng kakampi. Gagawin natin to sa harap ng abogado. Kung ayaw nyo, kalimutan nyo na. Agad na sumagot si Hector, pilit nang umingiti. Hindi, sige, okay lang. Mas maganda ngayon para malinis ang usapan. Sige, tara na. Lumabas kami at pumunta sa isang law office sa may Makati. Doon, sa harap ng abogado, pinirmahan namin lahat. Ang annulment petition, ang transfer of title, at ang kasulatan sa paghahati ng lahat ng savings at stocks. Pagkatapos ng lahat, parang nabunutan ng tinik si Hector. Umuwi siya sa kondo, masayang nag-empake at umalis. Bago siya lumabas, sumigaw ako. Huwag mong kalimutan ang sustento, napangisi siya. Huwag kang mag-alala. Kapag naging president ako, barya-barya lang yan. Nang makaalis siya at tumahimik na ang bahay, doon lang nag-sink in sa akin ang lahat. Ganoon na lang natapos ang 15 taon naming pagsasama. Ang pait, ilang sandali akong tulala nang dumating si Miguel. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Miguel, nagdesisyon na kami ng papa mo na maghiwalay. Matagal siyang natahimik, tapos napabuntong hininga. May ginawa po si papa, no? Kaya pala ang weird ng atmosphere sa bahay nitong mga nakaraang araw. Nagloko po ba siya? Nagulat ako sa tanong ng 15 anyos kong anak. Pero alam kong hindi ko siya maloloko. Tumango ako. Oo anak, nagkamali ang papa mo. Kung ganon po, sa inyo ako sasama. Ayoko kay papa, lagi na lang siyang masungit sa inyo. Pilit kong pinigilan ang luha ko. Sorry, Miguel. Sorry anak. Bakit po kayo nagsusorry ma? Si papa ang may kasalanan. Huwag kayong mag-alala. Kaya nating dalawa. Hayaan niyo na si papa na hanapin ang kaligayahan niya. Ako, masaya na akong kasama ka rito. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa pagiging matatag ng anak kong akala ko'y bata pa. Doon na bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Pagkatapos noon, naghanap ako ng trabaho. Dati akong nagtatrabaho sa bangko, pero huminto ako noong nagbuntis ako dahil maselan ang pagbubuntis ko. Mula noon, naging full-time mom ako. Pero ngayon, kailangan ko nang magtrabaho. Mahirap dahil matagal akong nabakante, pero swerte at may mga bangko pa ring naghahanap ng mga dating empleyado. Nakahanap ako ng trabaho, kahit hindi kasing ganda ng dati. Sapat na ang sweldo ko, kasama ang sustento mula kay Hector para mabuhay kami ng maayos ni Miguel, pero nagkaproblema. Pagkatapos ng 2 buwan na maayos na pagpapadala ng sustento, bigla itong tumigil. Noong una, hinintay ko, baka na-delay lang. Pero lumipas ang 1 buwan, 2, 3, hindi ko na matiis. Tinawagan ko siya, pero hindi niya sinasagot. Nag-text ako, walang reply. Kahit wala na akong dapat ika-disappoint, naiinis pa rin ako. Kaya nagdesisyon ako, sige, kung ayaw mong ibigay, ako mismo ang pupunta diyan para kunin. Tignan natin. Makalipas ang ilang araw, nag-leave ako sa trabaho at pinuntahan ko ang opisina niya. Isang medium-sized company, yun pero may sariling building sa Makati. Habang nasa biyahe, iniisip ko kung anong sasabihin ko. Kung aawayin ko siya, baka siya pa ang magalit. Kung magmamakaawa naman ako, ayoko. Sasabihin ko na lang na idedemanda ko siya kapag hindi siya nagbayad. Nang makarating ako, pasado 10:00 na ng umaga.
Huminga ako ng malalim at pumasok sa lobby, pero may napansin akong kakaiba. May mga taong nagkukumpulan sa isang sulok ng lobby, mga empleyado yata, lahat nakatingin doon. Ano kaya yon? Dahil sa kuryosidad, lumapit din ako, pero dahil sa dami ng tao, hindi ko makita. Nakipagsiksikan ako papasok, at doon, nakita ko ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Ang dati kong biyenan, buong lakas na sinasampal ang isang batang babae. Napanganga ako. Narinig ko ang sigaw niya, "Hayop ka! Niloko mo ang anak ko. Sinira mo ang buhay niya." Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong lobby. Pulang-pula ang mukha niya, hinihingal, at parang wala na sa sarili, para siyang baliw. Pero hindi rin nagpatalo ang babae. Gumanti ito. "Letse kang matanda ka. Saan mo hinugot ang lakas ng loob mong saktan ako? Gusto mo bang makulong?" At bigla niyang sinabunutan ang biyenan ko. Nagulo ang maayos niyang buhok. Naghilahan sila at nagpambuno. Dumating ang 2 security guard para awatin sila, pero pareho silang nagwawala. "Manloloko kang babae ka. Sabi mo anak ka ng president. Baka babae ka sa bar. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Baliw ka ba? Bitawan mo ako." "Oo, nagtrabaho ako sa bar. Anong pakialam mo? Nagbigay ka ba ng pangkain ko? Gusto mo bang matikman ang bagsik ng isang babaeng sanay sa away? Wala ka pa ring pinagkatandaan. Sinira mo ang buhay ng anak ko tapos ang yabang mo pa. Tulala lang akong nanonood." "Ano to? Anong nangyayari? Yung babae ba yun si Cherilyn? Sa mga sinasabi nila, mukhang siya nga ang dahilan ng hiwalayan namin." "Pero babae sa bar, anong ibig sabihin noon?" Narinig ko ang bulungan ng 2 empleyada sa tabi ko. "Grabe, nanay daw yan ni Sir Hector." "Sir Hector, yung supervisor?" "Oo. Pero di ba tinanggal na siya kanina?" "Ano? Tinanggal? Bakit?" "Pinatawag daw ni President kaninang umaga tapos pinag-empake na. Ang dahilan daw, estafa. Pilit tinatago ng management para hindi kumalat ang balita. Huwag kang maingay ha." "Estafa? Si Sir Hector? Parang imposible. Dati kaming magka-department. Sobrang loyal. Noon sa kumpanya, hindi gagawa ng ganoon yun." Lalo akong nagulat. Ang lalaking nagyayabang na magiging kapalit ng president, biglang tinanggal dahil sa estafa. Ano ba talagang nangyayari? Hindi mo masasabi. Baka nagpapanggap lang na loyal pero sa likod, may ginagawang kalokohan. Parang hindi pa rin. Kung ganoon, bakit naman siya tatanggalin bigla? Kakapromote lang niya. Ewan. Teka, kaya ba nandito ang nanay niya para magreklamo? Pero bakit niya sinasampal? Yung babae. At ano? Yung sinasabi niyang anak ng president. Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang nakita yung babaeng yan. Siya ba yung anak ng president? Hindi. Hindi mo ba nakita? Yung totoong anak ni president, galing States, pumunta rito last week kasama ang misis niya. Nakita ko sa may executive office. Kamukhang kamukha ni president. So hindi siya yon. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng matanda na babae lang siya sa bar? Oh my God! Pero bakit sila nag-aaway ng nanay ni Sir Hector dito sa lobby? Gusto ko ring malaman ang sagot. Pumunta lang ako rito para sa sustento, pero ito ang naabutan ko. Inawat na ng mga guard ang 2. Hinihingal na sumigaw ang biyenan ko. "Niloko mo ang anak ko. Nagpanggap kang anak ng president. Bakit mo ginawa yon? Anong galit mo sa anak ko?" Doon ko na naintindihan. Ang babaeng pinaniwalaan ng asawa ko na anak ng president na dahilan ng hiwalayan namin ay isang impostor. Galit na sumigaw ulit ang biyenan ko. "Alam kong kabit ka ng president, kaya ka lumapit sa anak ko para hindi siya magsalita, di ba? Ginawa mo siyang tanga. Anak ng president man ako o kabit, anong pakialam mo? Tinanggal ang anak mo dahil bobo siya, bakit sa akin ka nagagalit? Ang ganda na sana ng araw ko, sinira mo pa. Nakakainis. Kung hindi mo sinabing pakakasalan mo siya at gagawing president, hindi sana niya sisirain ang pamilya niya at ibibigay lahat ng yaman niya. Kasalanan mo to. Panagutan mo ang buhay ng anak ko." Wow! Nakakatawa ka. Kailan ko sinabing pakakasalan ko ang anak mo? Baliw ka ba? Dahil lawa lang siyang nag-aya sa akin kumain, pinagbigyan ko lang dahil nakakaawa. "Ano? Kasal? Ako? Nababaliw ka na?" Nagulat ang lahat ng tao sa paligid.
pati ang mga guard na umaawat. Natigilan, narinig ko ulit ang bulungan. Ano daw? Kabit ni President, bakit siya lalapit kay Sir Hector? Grabe ang chismis. Lalo akong nalito. Si Cherilyn, hindi anak ng President, kundi kabit pa pala niya. Grabe, parang sasabog ang ulo ko. Nakalimutan ko na ang sadya ko at nanigas na lang ako sa kinatatayuan ko. Pero isa lang ang sigurado, ang babaeng iyon ay hindi anak ng President. At ang dati kong asawa, na umasang magiging manugang ng may-ari, ay naiwang luhaan. Patuloy na itinanggi ng babae ang relasyon nila ni Hector, habang ang biyenan ko naman ay iyak ng iyak. Pero malinaw na nagsinungaling ang babae. Nakita ko ang text message niya. May mas malalim na dahilan. Pati yung estafa, kahina-hinala. Kilala ko si Hector, duwag siya. Walang lakas ng loob na gumawa ng krimen. So, sinet up siya? Naisip ko, buti nga sa kanya. Nagyabang siyang magiging president, tapos naloko lang pala ng kabit ng boss niya at pinalabas pang magnanakaw. Mukhang wala akong makukuhang maganda kung kakausapin ko siya ngayon. Nagpasya akong umalis na lang, pero habang papalayo, narinig ko ulit ang sigaw ng biyenan ko. Saan ka pupunta? Hayop ka. Panagutan mo ang anak ko. Tatawag ako ng pulis. Sige, tumawag ka. Tignan natin kung sino ang may kasalanan. Nagkagulo ulit. Hindi na ako lumingon pa. Kahit ano pa man yun, wala na akong pakialam. Ang importante sa akin ay ang sustento para kay Miguel. Kaya sa halip na hanapin si Hector, idadaan ko na lang sa legal na paraan. Kinausap ko ang abogado ko at sinimulan namin ang proseso para pilitin siyang magbayad. Iyon ang mas malinis at sigurado. Pero ilang araw ang lumipas, may hindi inaasahang nangyari. Pag-uwi ko galing trabaho, may nakita akong nakaupong tao sa labas ng pinto ng kondo. Noong una, hindi ko namukhaan. Magulo ang buhok, gusot-gusot ang damit. Nang lumapit ako, doon ko lang nakilala. Ang dati kong asawa. Anong ginagawa mo rito? Inangat niya ang ulo niya. Payat na payat siya. Malayong malayo sa mayabang na taong nagsabing magiging president siya. Mukha siyang pulubi. Marichel, anong ginagawa mo rito? Paano kung makita ka ni Miguel? May sasabihin ako sa'yo. Wala akong gustong marinig. Kung hindi ka magbabayad ng sustento, umalis ka na. Maricel, please, pakinggan mo muna ako. Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ng mga kapitbahay. Pilit ko siyang pinapasok sa loob. Ayoko, pero mas nakakahiya kung doon siya mananatili. Bilisan mo, malapit nang umuwi si Miguel. Naupo siya sa sofa at biglang napahagulgol. Naloko ako ng husto. Saan? Si Cherilyn. Hindi pala siya anak ng president. Alam ko na yan. Nakita ko ang nanay mo na gumawa ng eksena sa lobby ng opisina niyo. Bigla siyang nag-angat ng tingin. Nakita mo? Nandoon ka rin? Oo. Dahil hindi ka sumasagot sa tawag ko, pinuntahan kita para sa sustento at naabutan ko ang nanay mong sinasampal at sinasabunutan, yung babae. Yumuko ulit siya. So, alam mo na pala kung gaano ako katanga. Nag-cross ako ng braso. Anong pakialam ko diyan? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ibigay mo na lang ang sustento. Please, pakinggan mo ako. Sobrang sama ng loob ko. Ginamit lang nila ako. Umiiyak niyang sabi. Unang kita ko kay Cherilyn sa office ng president. Gabi na noon, nag-overtime ako mag-isa. Pagkatapos kong ayusin ang report ko, dumaan ako sa office niya para iwan sa mesa ng sekretary niya. Paglabas ko, nakita ko silang dalawa. Tawa ng tawa. Ipinakilala siya sa akin ni President bilang anak niyang kararating lang galing States. Naniwala naman ako. Pagkatapos noon, si Cherilyn na ang laging tumatawag. Nag-aaya kumain, manood ng sine. Maganda, bata, mayaman, anak pa ng boss ko. Sinong lalaki ang tatanggi? Tapos, dumating sa opisina ang totoong anak niya kasama ang asawa ni President. Gulat na gulat ako. Nalaman ko, kabit pala siya. May kondo pa sila sa may BGC. Alam mo ba kung bakit niya ako nilapitan? Kasi baka raw narinig ko sila noong gabing yon at baka magkalat ako. Inutusan siya ng President na magpanggap na anak niya para bantayan ako. At ikaw,
Naniwala kang pag-ibig, yun kaya ka nakipaghiwalay. Kaya pala sinabi mong no sex before marriage. Inutusan siguro siya ng boss mo na bantayan ka, pero hindi ka pwedeng galawin. Kasi pag-aari siya ng boss mo. Tanga, hindi ko na napigilan. Hindi ko talaga alam. Sobrang bait niya sa akin. Sabi niya, pakakasalan niya ako. Akala ko, magiging manugang na ako ng president. Nabulag ka ba? Isang anak ng mayaman, maghahabol sa isang dekahong empleyadong may asawa at anak? Hindi ka man lang nagduda? Ginawa mo lang siyang prinsesa habang ikaw ang alalay niya. Anong no sex before marriage? Hindi ka nga trinato bilang tao. Tumango siya, mukhang miserable. Tama ka. Tanga ako. Pero masama rin ang loob ko. Para mapatunayan ko sa kanya at sa tatay niya na seryoso ako, iniwan ko ang pamilya ko. Pero dumating ang totoong anak. Pinatawag ako ng president at tinakot. Huwag daw akong magkakamali na magsalita. Pero nagreklamo ako dahil iniwan ko ang lahat. Doon na niya ako sinetap. Pinagbintangan akong nagnakaw sa kumpanya para mapaalis ako. Pinalabas na estafa para hindi na ako makapagtrabaho sa ibang kumpanya. Pero pumunta si mama at nag-iskandalo. Nalaman ng asawa ni President ang lahat. So, ang asawa pala ni President ang may-ari ng kumpanya. Tinanggal niya si President at sinira ang buhay ng kabit niya. Pero dinamay din nila ako. Pinalabas nilang totoong magnanakaw ako. Wala na akong makukuhang trabaho ngayon. Kaya, Maricel, please, tanggapin mo ulit ako. Nagkamali ako. Ibibigay ko ang buong buhay ko para sa iyo at kay Miguel. Pangako, bigla siyang dumapa sa sahig. Pero isang salita lang ang lumabas sa bibig ko. Gago. Nasisiraan ka na ba ng bait? Narinig mo naman, di ba? Wala talagang nangyari sa amin. Kumain lang kami, nanood ng sine, sinamahan siyang mag-shopping. Inalagaan ko lang siya para sa boss ko. Hindi yun panloloko, di ba? Tinitigan ko siya ng matagal dahil sa hindi panloloko na yan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niyo ng nanay mo sa akin? Dahil sa mababaw na relasyong yan, sinira mo ang 15 taon nating pagsasama. Iniwan mo si Miguel, tapos ngayon babalik ka. Hindi yon panloloko? Tumigil ka na at umalis ka na. Patuloy siyang nagmakaawa, pero wala na akong naramdamang awa. Suklam lang, Maricel please. Anong Maricel? Wala na tayong relasyon, kaya habang may oras ka, maghanap ka ng paraan. At sisiguraduhin kong makukuha ko ang sustento. Binuksan ko ang pinto. Umalis ka na bago dumating si Miguel. Natigilan siya, tumayo, at bago umalis, lumingon. Maricel, hindi mo ba pwedeng pag-isipan ulit? Para man lang kay Miguel, manahimik ka. Dahil sa pinagsamahan natin, hindi ko na lang sasabihin sa kanya. Pero kapag hindi ka pa umalis, sisirain ko ang pagkatao mo sa harap niya. Sa tingin mo, kapag nalaman niyang iniwan mo siya dahil sa katangahan mo, ituturing ka pa ba niyang ama? Pagkasabi ko niyon, isinara ko ang pinto. Pero hindi pa doon natapos. Sumunod namang dumating ang nanay niya. Isang gabi, pag-uwi ko, nandoon siya sa labas, umiiyak. Maricel, iha, nagkamali ako. Tingnan mo ang sinapit ko. Yung babaeng yon, noong naubos ang pera niya, ako naman ang binalikan. Dinimanda niya ako ng physical assault. Para hindi ako makulong, ibinenta ko ang bahay ko para ibayad sa settlement sa kanya. Nagulat ako pero pinilit kong huwag magpakita ng anumang emosyon. Pero tulad ng anak niya, sarili lang niya ang iniisip niya. Si Hector naman, dahil sa iskandalong iyon at sa record niya, wala nang makuhang disenteng trabaho dito sa Maynila. Nasa probinsya na siya ngayon, sa isang pabrika na lang nagtatrabaho. Kaya ang perang natira sa pinagbentahan ng bahay, ginamit namin para makakuha ng maliit na apartment doon. At sa edad kong to, ako pa ang nag-aasikaso sa kanya, naglalaba, nagluluto, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Maricel, iha, parang awa mo na, alalahanin mo naman ang pinagsamahan natin. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, pumasok na ako sa loob at isinara ko ang pinto. Wala akong balak pakinggan pa ang anumang sasabihin niya, pero hindi ganoon kadaling sumuko ang dati kong biyenan. Halos linggo-linggo, bumibiyahe siya mula probinsya para guluhin ako. Maricel, hindi ka naman ganyan dati.
Maawain kang bata, patawarin mo na kami. Kahit anong galit mo sa akin, lola pa rin ako ni Miguel. Paano mo kami nagagawang talikuran ng ganito? At kapag hindi na umubra ang pagmamakaawa, ako naman ang sinisisi niya. Kasalanan mo rin naman to eh. Bakit ka pumayag agad sa hiwalayan? Sana lumaban ka. Kung hindi ka agad pumirma na parang atat na atat ka rin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang pagwawala niya sa labas ng pinto ay madalas na naaabutan ni Miguel pag uwi niya galing eskwela. Nakikita kong natatakot na ang anak ko. Sa huli, pagkatapos ng ilang babala, wala na akong nagawa kundi tumawag ng pulis. Kumuha ako ng utos mula sa korte na bawal na siyang lumapit sa amin at para sa tuluyang kapayapaan, nagdesisyon kaming lumipat na rin ng tirahan. Sa totoo lang, ayokong iwan ang bahay na iyon na puno ng mga alaala, pero si Miguel pa ang nagsabi na gusto niyang sumubok tumira sa ibang lugar. Kaya ibinenta namin ang dating kondo at humanap ng bago naming tahanan. Kahit na ang pangunahing dahilan ay para takasan ang mga taong ayaw naming makita, noong nakalipat na kami, naramdaman ko ang kakaibang excitement. Isang pakiramdam na para kaming nagsisimula ng isang bagong-bagong buhay. Kaya ngayon, kaming dalawa ng anak ko ay sinisikap na kalimutan ang madilim at malungkot na nakaraan. Nakatuon na lang kami sa masaya at magandang kinabukasan na naghihintay sa amin. Sana po, kayong mga nakikinig sa kwento ko ay magbigay ng kaunting suporta sa aming dalawa sa pagsisimula ng bagong yugto na ito. Hihintayin ko po ang inyong mga payo at mensahe. Hanggang sa muli at naway maging masigla at maganda ang araw ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat po.